silang haharapin. At kung wala ng support, dagdag alalahanin po iyon sa pamilya. Pangatlo mga kastar, mahal ang bilihin. Mahal po ang bilihin ngayon. Mahal ang gasolina. Idagdag mo pa ang foods and groceries. So imagine, mga kastar, 9 members ang pamilya nila. Yung budget para sa pagkain at grocery, hindi po biro yan. Again, ang punto lang natin dito, mas madaling harapin ang lahat kung may financial support. Pero kung wala, natural na sa bulsa ng pamilya manggagaling ang lahat ng gastusin. Pang-apat, mga kastar, source of income. Ang tanong ngayon, ano po ba ang source of income ng pamilya? Kasi alam natin noon na naglalabada ang nanay, pero simula nang maging beneficiary sila, parang na-stop na yon. At ang alam nating source of income nila ngayon ay isang grocery store na kaloob din ng Kalingap Foundation. Piling ng ano? May laman pala sa loob yan. Puno na po yan, kuya. Through Kalingap Rab, mga kastar, sa personal nating tingin, hindi sapat ang kita ng tindahan para tugunan ang pangangailangan ng 9 family members. Tandaan po natin na maliit lang ang tubo sa grocery. At isa pa, localized lang ang abot ng tindahan. Ilang metro lang ang layo, maaaring may kakumpetensya ng ibang sari-sari store o grocery. At habang nasa loob sila ng grocery at nagtitinda, posibleng naaalala rin nila na ang tindahan at mga laman nito ay bunga ng kabutihan ng matubang family at ng Kalingap sponsors. Pang-lima, mga kastar, posibleng pamamasada. Kapag kulang ang kita sa grocery, at kung minsan ay nakakabawas pa sila sa paninda para may makain, posible rin na maubos ang laman ng tindahan. Di ba mga kastar? At kung kulang pa rin ang kita, baka mapilitan ang tatay niya na mamasada ng tricycle. Again, masakit isipin na pati yung tricycle na ipapamasada ay courtesy pa rin ng kabutihan ni na Kalingap Rab at ng Kalingap supporters or sponsors sa kanila. Pang-anim na senaryo, mga kastar, new opportunity. Recently nga ay may lumabas na video clip na itong si Vianzi ay nag-guest sa Kapuso Mo, Jessica Soho. So, anong ibig sabihin nito, mga kastar? Isa itong bagong opportunity para magkapera at sumikat. Kasi ganito yan, syempre nag-guest siya doon at posible silang makatanggap ng bayad mula sa programa. So, i-assume na lang natin, mga kastar, around 100,000, pwedeng tumaas o pwedeng bumaba. Pero ang point dito, mga kastar, once lang magbibigay ang Jessica Soho. Unlike itong si Kalingap Rab, na parang kapamilya at kaibigan na pwedeng lapitan dahil nandun lang sa area located ang kanilang office, di ba mga kastar? At dahil alam natin mga kastar, ang sitwasyon niya ngayong dumami ang kanilang bashers. So anumang sasabihin niya, kailangan niyang mag-ingat. It can go both ways. Pwedeng mabash siya o kaya naman maawa ang mga tao sa kanya. Depende kung paano tatakbo ang kwento at kung paano ito tatanggapin ng publiko. Speaking of Jessica Soho, mga kastar, ang isang magandang side dito ay mas sisikat si Vianzi, mas mapag-uusapan siya kasi mas malaking platform ito at inaabangan talaga ito ng mga supporters ng Kalingap. Pero at the same time, nandun pa rin yung risk na nakaabang pa rin ang mga bashers sa paglabas. Ay, pupayabag yung pag-ano mo. Matapos magpatulfo, ano ang next step na gagawin ni Vianzi? Sa video na ito, pag-usapan natin ang mga sitwasyon na kinakaharap ngayon ng Batolero family. Lalo siyang pahamak sa mga ginagawa po ninyo. Masama ba o mabuti ang naging epekto sa kanilang pamilya ng kanilang naging aksyon? Hindi ako nagkulang sa paalala sa kanya, sinabi ko. Andito po ang listahan ng 7 sitwasyon Mga desisyon mo sa buhay, pag-isipang mabuti kasi na maaaring sa kasalukuyan ay nagsisink in na sa kanilang mga isip ngayon. Ano po nakapangalan yung bahay? Sa kanila po lang pa. Okay. At isa-isahin po natin yan, mga kastar. Bago tayo magpatuloy, pakiusap lang po, please like, share, and subscribe. Ang simpleng act of kindness na iyan ay malaking tulong po sa aming mga video creator, mga kastar. Oo. Kailangan niyo po yung mga... ang buhay niya hindi na matatanggal yan.
Hindi na mawawala. Short recap po, mga ka-star. Si Vianzi po ay ang Kalingap beneficiary na lumapit sa Raffy Tulfo in action recently para hilingin na tanggalin ang kanyang 92 videos sa channel ni Kalingap Rab Lahat ng vlogs, bayad sila. at ng kanyang ama na si Kuya Val Matubang na founder ng Kalingap Foundation at isa ring vlogger. So dito po sa video na ito, pag-uusapan natin ang sitwasyong kinakaharap ngayon ng Batolero family at may isang tanong pa pala tayo na kailangang sagutin. Bakit naman nalungkot itong si Kalingap Rab at si Kuya Val Santos Matubang, mga ka-star? Hindi po sila nalungkot dahil nawala sa kanila ang income na related kay Vianzi. Hindi po iyon ang rason. Bakit, mga ka-star? Malinaw. Si Vianzi po, una, replaceable. Pwede pong palitan. In fact, sa pagkakaalam natin sa isang recent vlog ni Kalingap Rab, may kapalit na si Vianzi. So kung ang qualification ay maganda at kailangan ng tulong, marami pong makikita sa paligid na maganda at nangangailangan din ng tulong. Pangalawa, bago dumating si Vianzi, matatag na ang Kalingap at ang kanilang mga YouTube channel. In short, with or without Vianzi, stable sila, mayaman sila, talented sila, hindi sila dependent kay Vianzi para kumain. So anong ikinalulungkot nila? Yung point na ginawa nilang special si Vianzi at pamilya, pero nagmukha silang masama sa mata ng publiko. So para doon sa background po ng mga benefits na natanggap ni Vianzi mula sa Kalingap at sa reaksyon ng mga netizens at ng mga OFW, meron po tayong previous vlog. Yung thumbnail ilagay natin sa screen and then yung link sa comment section para mapanood nyo rin po, mga ka-star. Silipin po muna natin ang posibleng 7 sitwasyon na maaaring sa kasalukuyan ay hinaharap ng Batolero family o maaaring nagsisingkin na sa kanilang mga isip ngayon. At isa-isahin po natin yan, mga ka-star. Paunawa, ito po ay ayon lamang sa ating analysis sa mga sitwasyon. Kung sa tingin nyo ay mali, malaya po kayong magbigay ng inyong opinyon, mga ka-star. At kung sa tingin nyo naman ay tama, please like and share the video po. So let's start now, mga ka-star. Una sa listahan, school expenses. Malapit na po ang pasukan sa eskwela. Si Vianzi ngayon ay either grade 12 or first year college na. So ang pagkakaalam natin, the last time ay nasa isang private school siya, isang Catholic school. Though meron po kasing program ngayon sa mga Catholic school na yung mga seniors ay libre kasi funded siya ng government. So huwag na nating tanungin regarding sa tuition fee. Pero ang pagkakaalam po natin ay syempre may boarding house yan si Vianzi, di ba? At sa ngayon, since na-stop na nga ang financial support galing sa Kalingap, I mean Kalingap Foundation at dito kay Kalingap Rab. Therefore, yung mga expenses katulad ng uniforms, boarding house, school supplies, daily at weekly expenses ni Vianzi ay sasagutin na ng kanyang pamilya. At idagdag pa, mga ka-star, ang gastusin ng kanyang mga kapatid na nag-aaral din. Kung hindi tayo nagkakamali sa ating pagkaunawa, 6 ang kanyang kapatid, so pang-7 siya. At posibleng 5 o 6 sa kanila ang nag-aaral, habang may isa pang around 3 years old na bunso. Could you imagine, mga ka-star, kung 6 silang nag-aaral plus may maliit pang bata? At ang total family members nila ay 7 plus parents. So 9 or 9 members lahat sa pamilya. Gaano po kalaki ang expenses ng isang pamilya na may maraming estudyante at may maliit na bata? Ngayon pa na naputol na ang financial support, ang question ay paano? Well, hindi natin alam kasi sila lang ang tunay na nakakaalam niyan. Possible rin naman na napaghandaan nila ito bago pa mangyari. Pangalawa, mga ka-star, monthly bills, kuryente, tubig, wifi. At dahil wala ng financial support, magulang na ni Vianzi ang gagastos doon. At idagdag na rin natin, mga ka-star, ang bahay na malaki na yan ay hindi po basta-basta lang. May taxes din pong kailangang bayaran. So ang point doon, may malalaking monthly bills silang haharapin. At kung wala ng support, dagdag alalahanin po iyon sa pamilya. Pangatlo, mga ka-star, mahal ang bilihin. Mahal po ang bilihin ngayon. Mahal ang gasolina. Idagdag mo pa ang foods and groceries. So imagine, mga ka-star, 9 members ang pamilya nila. Yung budget para sa pagkain at grocery, hindi po biro yan. Again, ang punto lang natin dito, mas madaling harapin ang lahat kung may financial
support. Pero kung wala, natural na sa bulsa ng pamilya manggagaling ang lahat ng gastusin. Pang-apat, mga ka-star, source of income. Ang tanong ngayon, ano po ba ang source of income ng pamilya? Kasi alam natin noon na naglalabada ang nanay, pero simula nang maging beneficiary sila, parang na-stop na yon. At ang alam nating source of income nila ngayon ay isang grocery store na kaloob din ng Kalingap Foundation. Yung piling ng ano. May laman pala sa loob yan. Puno na po yan, kuya. Through Kalingap Rab, mga ka-star. Sa personal nating tingin, hindi sapat ang kita ng tindahan para tugunan ang pangangailangan ng 9 family members. Tandaan po natin na maliit lang ang tubo sa grocery. At isa pa, localized lang ang abot ng tindahan. Ilang metro lang ang layo, maaaring may kakumpetensya ng ibang sari-sari store o grocery. At habang nasa loob sila ng grocery at nagtitinda, posibleng naaalala rin nila na ang tindahan at mga laman nito ay bunga ng kabutihan ng Matubang family at ng Kalingap sponsors. Pang-lima, mga ka-star, posibleng pamamasada. Kapag kulang ang kita sa grocery at kung minsan ay nakakabawas pa sila sa paninda para may makain, posible rin na maubos ang laman ng tindahan. Di ba mga ka-star? At kung kulang pa rin ang kita, baka mapilitan ng tatay niya na mamasada ng tricycle. Again, masakit isipin na pati yung tricycle na ipapamasada ay courtesy pa rin ng kabutihan ni na Kalingap Rab at ng Kalingap supporters or sponsors sa kanila. Pang-anim na senaryo, mga ka-star, new opportunity. Recently nga ay may lumabas na video clip na itong si Vianzi ay nag-guest sa Kapuso Mo, Jessica Soho. So, anong ibig sabihin nito, mga ka-star? Isa itong bagong opportunity para magkapera at sumikat. Kasi ganito yan, syempre nag-guest siya doon at posible silang makatanggap ng bayad mula sa programa. So i-assume na lang natin, mga ka-star, around 100,000, pwedeng tumaas o pwedeng bumaba. Pero ang point dito, mga ka-star, once lang magbibigay ang Jessica Soho. Unlike itong si Kalingap Rab, na parang kapamilya at kaibigan na pwedeng lapitan dahil nandun lang sa area located ang kanilang office, di ba mga ka-star? At dahil alam natin mga ka-star, ang sitwasyon niya ngayong dumami ang kanilang bashers. So anumang sasabihin niya, kailangan niyang mag-ingat. It can go both ways. Pwedeng mabash siya o kaya naman maawa ang mga tao sa kanya. Depende kung paano tatakbo ang kwento at kung paano ito tatanggapin ng publiko. Speaking of Jessica Soho, mga ka-star, ang isang magandang side dito ay mas sisikat si Vianzi, mas mapag-uusapan siya kasi mas malaking platform ito at inaabangan talaga ito ng mga supporters ng Kalingap. Pero at the same time, nandun pa rin yung risk na nakaabang pa rin ang mga bashers sa paglabas ng episode kung saan ay guest siya. At pang 7 na senaryo, mga ka-star, ay itong pag-create niya ng YouTube channel. So nag-create siya ng channel at so far na-reach na niya yung required number of subscribers para sa monetization, which is 1K subscribers lang naman at lumampas pa siya doon. Pero ang kailangan pa niyang ma-reach ay yung watch hours requirement. And so far, mabilis niya rin itong makukuha kasi trending siya ngayon. Pero again, mga ka-star, isa rin itong risk. Parang sugal din. Pwedeng manalo, pwedeng matalo. Kapag nalagpasan niya yung challenge at dumami ang views, tumaas ang revenue, syempre good for her. Pero ang tanong, kaya ba niyang isustain yung interest ng tao? Kasi mabilis magbago ang attention ng viewers. So dapat may kakaiba siyang content o gimmick. O kaya makuha niya yung sympathy ng tao. Kasi kung hindi, posibleng magsawa lang din ang viewers. Yung dancing skills kasi, mga ka-star, hindi na sapat para magtagal ang audience. Unless level siya ng mga sikat na performers tulad ni Niana Guerrero na talagang established na. So ito yung challenge ngayon kay Vianzi. Paano niya masusustain? At ano yung content na gagawin niya para makuha at mapanatili ang viewers? Since wala nang support ang Kalingap, at ang tanong ngayon ay handa bang sumuporta sa kanya ang mga taong nanulsol upang ipatulfo niya ang mga taong naging kasangkapan para umangat ang kanyang buhay? Hanggang saan ang kaya nilang gawin para tulungan siya sa mga sitwasyon na nabanggit natin na maaaring kinakaharap ngayon ni Vianzi at ng kanyang pamilya, mga ka-star? To end this video, mga ka-star, ako po ay naniniwala na ang lahat ay nagkakamali. Maging ang mga senior citizens nagkakamali din ng desisyon.
how much more pa ang isang Bianzi na 18 years old lang pala sa kasalukuyan. So I hope, despite sa lahat ng nangyari, itong ating mga fans, Kalingap supporters, at mga direktang naapektuhan ng ginawang pagpapatulfo ni Bianzi at ng kanyang pamilya, patuloy po sanang magkaroon sa puso ng bawat isa ng puwang para sa pagpapatawad. Ganito man ang kinahantungan, may karapatan pa rin si Bianzi at ang kanyang pamilya na mabuhay na may kapayapaan. Sapat na po na ipinakita ng mga supporters ang patuloy na pagmamahal, suporta at tiwala dito kay Kalingap Rob at sa kanyang pamilya. At yan exactly ang patuloy na pinapairal ni Kalingap Rob, ang mahabang pangunawa at pasensya sa kapwa. Lagi niyo pong tatandaan na ang pusong may mabuting layunin ay mahirap pabagsakin. Marahay na aldaw po sa gabos. Maraming salamat sa panonood mga ka-star. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share sa inyong mga kaibigan at mag-comment ng inyong opinion sa ibaba. At syempre, i-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod nating videos. Kita-kits ulit sa next upload mga ka-star. Huwag palampasin. You don't wanna try.